Dahil walang pasok, medyo maluwag ang schedule ko. At nagkataon pang Sabado yun kaya bigla kong naisipang umuwi sa aming bayan. Dali-dali akong nagpaalam kay Ricky pero hindi kay Marlon. Ayokong maisipan niyang sumama at makita ang tunay kong pamilya. Baka magalit siya kapag nalamang nagsinungaling ako sa kanya. Sa bala kong pag-uwi kasi hahanapin ko ang larawan namin ni James. Gusto kong ipakita iyon kay Marlon. Nasa loob na ako ng bus noon, nakapwesto na ng maayos sa isang upuang walang katabi. Inihanda ang sarili sa malayong paglalakbay. Nakasandal ang aking ulo sa backrest ng upuan at nakapikit pa ang aking mga mata. Nung biglang may narinig akong tumawag sa aking pangalan. Jisim! Bigla naman ako napalingon sa aking likuran kung saan nangkagaling ang boses. Si Marlon at tila hinahanap niya ako. Dali-dali akong sumandal sa backrest ng upuan, nagtakip ng mukha at nagkunwaring tulog. Pero sa paghahanap niya, nakita niya pa rin ako. Sinasabi ko na nga ba nandito ka lang? Sabay tanggal niya ng panyong nakatakip sa mukha ko. Bakit nandito ka ba? Ang sagot ko, nagkukunwaring kagigising lang. Ang sabi sa akin ni Ricky, uwi ka raw at nandito ka na sa bus terminal. Pwede ba sumama ako sa'yo? Please? Sa mga pinsan ko ako uwi. Doon ako pupunta sa kanila. Pwede kung ganun. Pinsan ko rin sila. Kaya siguro okay lang yun. Puntahan natin mga pinsan natin at ang mga tita-tito na rin. Nalinti ka na. Paano yung restaurant? May mga investigasyon pa sa kaso. At saka si Sofia, baka hanapin ka nun. No ka ba okay lang ang restaurant? Saka tungkol naman sa kaso, nandun naman si Sofia. At tungkol naman kay Sofia, ang ipinalam ko sa kanya na bibisitahin ko ang isang branch namin para bigyang babala mga tao sa restaurant na magdoble ingat, baka may gumawa ng kalokohan sa kanila. Baka kasi mangyari rin sa kanila yung nangyari sa restaurant natin, sa branch natin na food poisoning. Yun yung sinabi ko sa kanya. Napakamot na lang ako ng ulo. Alangan namang sabihin kong huwag na lang akong tumuloy. Ikaw talaga, Ricky. Pahamak ka talaga kahit kailan. Kung ganun, sige. Kung may ticket ka na, umupo ka na dyan. Hindi tayo rito. Ha? Puno na ang bus. Hindi na pwede maglipat ng upuan. Hindi nga rito. Ha? Isaan nga? Doon Diyan sa nakaparada na yan. Sa kotse mo? Oo. Bakit pa tayo magbabas, di ba? Kung may kotse naman ako. May nabili na akong ticket para rito eh. Problema ba yan? Magkano ba yan ha? Akin na, i-refund ko. Kaya wala nang nagawa ang lola nyo kundi ang lumipat sa kanyang kotse. At bago kami umalis, nagbaon pa kami ng maraming pagkain, mga kailangang personal na gamit. Bumili rin siya ng mga pasalubong daw para sa mga pinsan namin. Mga sweets, mga dilatang ulam, mga t-shirts at kung ano-ano pa. Siyempre, may kaba akong nadarama kung ano ang gagawin ko para hindi siya matuloy na sumama sa akin o kung matuloy mang sumama, kung paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ko. Sirang-sira talaga ang plano ko noon. Bahala na. Talaga si Ricky pahama kahit kailan. Sa bagay, sabi nga ni Ricky, enjoy lang daw ang buhay. Di enjoy. Habang umaandar ang kanyang kotse, isinandal ko naman ang aking ulo sa kanyang balikat. Para bang wala akong malaking problema nga harapin pagdating namin sa lugar namin. Pero sa loob-loob ko, ang isip ko ay nabubulabog na. Anong sasabihin ko kay Inay tungkol sa kanya? Isasama ko ba siya sa bahay namin? O dadalhin siya sa isang kanto at habang hindi siya nakatingin ay bigla akong tatakbo at iiwan siya? O dadalhin ko siya sa bodega at kakausapin ng mga gwardiya ron na bugbugin siya? O sa bahay ng isang kaibigan ko siya dadalhin at lihim kong kakausapin ng kaibigan ko na magpanggap na pinsan ko? Marami kaming napag-usapan habang nasa biyahe. Kahit si Sofia at ang nangyaring pag-akusan niya na ako ang dahilan ng food poisoning
ay napag-usapan din namin. At alam din daw niya na inapi-api ako ni Sofia. Isin mo lang muna. Kasi malapit na ako umalis sa poder niya. Ang sabi ni Marlon, parang nakikinita akong may napuo na siyang plano, bagamat hindi man niya sinasabi kung ano pa talaga ito. Saan mo naman plano pumunta kapag nakaalis ka na sa poder niya? Uwi na sa atin. At doon maghahanap ng trabaho. Bakit sa tingin mo ba hindi ako makakahanap ng trabaho? Hindi na ako umimik. Siyempre kapag pamilya na niya ang pinag-uusapan, wala talaga akong kalam-alam. Ayoko madagdagan pa mga kasinungalingan ko o kaya ay may mga masabi pa akong nakakaduda. Ang ikinakakaba ko lang ay ang sabi niyang uuwi sa atin. Wala naman talagang amin eh. Magkaiba ang aming pamilya. Kaya nakakatakot kung malaman niya talaga ang totoo. Baka magalit siya sa akin. Habang papalapit ng papalapit kami sa aming lugar, palakas naman ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko kasi alam kung saan siya dadalhin. Excited na talaga ako, Yak. Sabik na talagang makita mga pinsan natin. Wala akong planong magpakita sa bahay ng kasama siya. Baka mamaya madagdagan lamang ang problema kapag nalaman ng mga magulang ko na nagpapanggap akong kapatid ni Marlon. Pero di ba ang sabi mo, nasa Mindanao ang pamilya natin? Oo, sa Mindanao nga sila. Sinabi ko na yan, di ba? Oo. Pero kailan talaga tayo pupunta ron? Sabik na ako makita mga magulang natin, Yak. Saka na yun. Basta darating na lang tayo doon, okay? Ang naisagot ko na lang sa kanya. Palapit ng palapit na kasi kami sa lugar ng mga pinsan at naturete na talagang utak ko kung ano ba talaga ang gagawin ko at saan ko siya dadalhin. Nung nakarating na kami sa bayan, sinabihan ko siya para baybayin ng kotse niya ang daan patungo sa bodega ng Kopra na nasa burol kung saan si James nagtatrabaho dati bilang isang security guard. Dito na ba tayo? Ang tanong niya sa akin nung sinabi kong ihinto na ang kotse. Oo, ito na nga. Teka, bodega to ah. Bodega nga ng Kopra. Dito ka kasi nagtatrabaho bilang isang security guard dati. Talaga ba? Oo, ikaw nga siga dyan dati. Kaya tara na. Dito ba talaga ako dati nagtatrabaho? Oo nga. O kung gusto mo, itanong pa natin sa... Napahinto ako sa sasabihin ko. Naalala ko kasi si Badong, yung kapalit niyang gwardiya na nakasama ko rin nung wala na siya. Para tuloy nagdalawang isip ako na ipakilala pa siya. Baka wala na rin naman siya dito. Tagal na kasi nun eh. Uy, kanino natin itatanong? Sa may-ari ng bodega. Nitong Koprahan. Ano bang ginagawa mo? Saan ko kaya ito dadalhin pagkatapos namin dito? Siguro mag-rent na lang kami ng apartment. Ang planong pumasok sa isip ko. Maganda ang planong yun kasi safe kami pag nandun kami. Hindi ako mahuhuli. At habang naroon siya, lihim akong sasaglit sa bahay. Kukunin ang mga kailangan ko at magpapaalam sa mga magulang ko. Pero nasira ang lahat ng planong kong iyon nung mula sa likuran namin ay biglang may tumawag sa pangalan ko. Jasem! Anak, ikaw ba yan? Abi, nakauwi ka na pala. Nalinti ka na. Iyon na lang ang naisigaw ko sa utak ko. Nung nilingon ko ang kinaroroonan ng boses, para akong nakakita ng multo. Ang inay ko, sabik na nagtatakbo patungo sa akin at sa di kalayuan ay ang nanay ko na naglalakad na rin. Nakatupi ang pantalon, nakapaa na mistulang galing pa sa pag-aararo at sa gilid naman ng kanyang bewang ay nakalaylayang itak. Naku po, Diyos ko po, di ba magulat ang itay ko at may itak na si Marlon? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko ng mga sandaling iyon. Parang gusto ko na lang tumakas at iwan si Marlon na nakatayo sa harap ng bodega. Utak pa na lang ang mukha ko para hindi mahalata na ako pala talaga iyon. Pero huli na ang lahat. Nakita na ako ng nanay ko. Dahil sa sobrang kaba, hindi ako nakasagot sa pagtawag niya sa akin. Pati si Marlon ay pansin ko ang kanyang pagkagulat. Anak, ang tagal mo nang hindi nakakauwi dito. Kumusta na pala ang pag-aaral mo? Sabik na kami ng tatay mo na makita ka. Ang sabi ni inay nung niyakap niya ako. Hindi na talaga ako nakapagsalita pa. Natameme na talaga ako. Nag-aalangan man dahil nandun si Marlon. Niyakap ko na lang din ang nanay ko.
Kitang-kita ko naman sa mukha ni Marlon na matinding tuwa sa pagkakita niya nang niyakap ko ang aking inay. At nang bumitaw na sa pagkakayakap si inay, halos mawindang naman ang nanay ko nung yakapin siya ni Marlon. Inay, tagal ko na po kayong hinahanap. Salamat sa Diyos at sa wakas nakita muli tayo. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata ng nanay ko. Iyon bang gusto niyang itulak si Marlon at tumiwalag sa kanyang pagkakayakap, pero hindi niya magawa-gawa dahil sa nakitang mukhang mabait naman yung tao kung kaya ay hinayaan na lang niya ito. Bagamat baka sa kanya mukha ang iba yung pagkalito. Sandali nga. Sandali. Teka, ano ba nangyayari dito, Jasem? Magpaliwanag ka nga. Ako na po magpapaliwanag, inay. Ganito po yung nangyari. Nagka-amnesia po ako. Nawala po talaga yung alaala ko. Ako naman ang natulala. Hindi makapagsalita dahil sa bilis ng mga pangyayari. Parang gusto kong sampalin si Marlon at bulyawan ng hindi iyan ang ibig sabihin ng inay. Tinanong niya kung bakit mo siya niyakap at tinawag na inay. Napatingin naman sa akin si inay, lalo pang naguluhan sa narinig na paliwanag ni Marlon. Pero bago pa man makapagsalita, sumingit naman si Itay sa usapan na naroon lang na nakalapit sa amin. Ano bang nangyayari rito, Jasem? Kailan ka pa dumating? At hindi pa man ako nakakasagot, muli ay ang Itay naman ang biglang niyakap ng mahigpit ni Marlon. Itay, sabik na po akong makita kayo. Hindi ko malaman kung matatawa ako, sasampalin pa rin siya at sisigawan ng, ano ka ba? Yakap ka ng yakap sa mga taong hindi nakakakilala sa iyo. Gusto ko ring matawa sa postura ng Itay. Kasi ba naman mabilis siyang sumugod sa aming kinaroroonan. Nagmamadali sa pagkakita sa akin at siguro'y naguluhan din nung nakitang niyakap ang inay ng isang taong kasama ko na naka long sleeve pa. At mabilis ang kanyang pagsulpot, pero nung bigla siyang niyakap ni Marlon, ay tila rin biglang nakasagi ng live wire ng Meralco at hindi na nakagalaw. Ang mukha ay tila isang taong nakuryente. Ang kulang na nga lang sa kanya ay ang pag-usok ng kanyang ilong at bibig at hindi na rin niya nagawang hawakan ng kanyang itak. Ang kanyang dalawang kamay nakalaylay lang sa gilid, naipit sa mahigpit na pagyakap ni Marlon. Nung pinakawalan siya ni Marlon, kitang-kita ko sa mukha ng Itay ang pagkabigla. Para siyang natulala. Kung hindi ko nga lang siya Itay ay parang gusto ko na rin siyang biruin ng, "Oh, ngayon natikman mo na ang yakap ng isang gwapong lalaki. Anong masasabi mo? Masarap tayo, di ba?" Pero syempre, ayoko namang mataga, kung kaya tumahimik na lang ako. Nagkaroon po ako ng amnesia, Tay. Nay, kung kaya ngayon lang ako nakasipot dito sa atin, eh mabuti na lang po talaga nahanap ako ni Jasem. Nagkatingin na lang ang mga magulang ko. Syempre wala silang pakialam kung may amnesia ba yung tao na ito. Na dengue, nagka-typhoid o nababaliw. Hindi naman talaga nila ito kilala, lalong hindi nila close. Tingnan nila ako, naghanap ng kasagutan ng kanilang mga tingin. Dali-dali kong hinila sina Inay at Itay sabay-sabi kay Marlon ng, sandali lang ha, kuya. Mag-uusap muna kami ng Inay at Itay. At nung medyo nakalayo-layo na kami kay Marlon, doon ko na ipinaliwanag ang lahat. Nay, Tay, natatandaan niyo po ba siya? Siya po yung dating guwardiya sa bodega na yan sa Burol. Ay, oo nga. Namumukhaan ko nga siya. Tama po, Nay. Nung umuwi po kasi siya sa kanila, yun pong bus na sinasakyan nila, nahulog sa bangin. Tsaka milagro po talagang nakaligtas siya, pero ayun po, nagka-amnesia naman. Paano namang kami ang naging nanay at tatay niyan? Ganito po kasi yan, Tay. Nailigtas po siya na isang anak mayamang babae na may-ari ng malaki at sikat na restaurant. Yung, yung MCJ restaurant, kung naalala niyo po, kung kilala niyo po yun. Ayaw na po kasi siyang pakawalan ng babae. Parang ginayuma ba o kinulang para hindi na manumbalik pa ang kanyang alaala. Ang gusto po kasi ng babaeng yun na ang kininanlubusan si Marlon pati ang kanyang buong pagkatao. Nung nakita ko siya sa restaurant na yun na pag-aari ng mayamang babaeng gustong umangkin sa kanya, doon ko po naisipang iligtas siya na matulungan siyang maibalik ang kanyang alaala. Hindi mo pa nasasagot yung tanong ko, anak. Bakit naman namin naging anak yan? Ganito po kasi yun, Tay. Nung sinabi ko sa kanya na kilala ko siya, tinanong niya ako kung sino ako sa buhay niya
ko sinabing kapatid ko siya. Nakuya ko siya. Lang naman kasing ang palusot ko kapitbahay lang o kaibigan. Parang ang babaw kasi nun. Baka hindi ako paniwalaan o baka itaboy pa ako lalo ng babaeng yun. Kaya yun, inangkin kong kapatid ko siya na kuya ko siya. Natahimik ang mga magulang ko sa paliwanag ko. Nagkatinginan. Tila nag-uusap ang kanilang mga mata. Tumingala ulit ang inay sa langit. Maralay nababasa niya roon ang kasagutan. At maya-maya ay... Ewan ko ba sa'yo, Joseph? Hindi ba malaking gulo yung pinapasok mo? Baka biglang sumulpot dito ang babaeng yun at tayo naman nang mapapahamak doon. Nay, hindi po yun makakarating dito. Sigurado po ako doon. Siyempre sinabi ko yun para depensahan ang aking mga ginawa. Baka matun ko lang naisip na maaari nga makarating doon sa Sofia. Sa yaman ba naman nila? Walang lugar sa mundo na hindi niya kayang abutin. Mayaman pala ang babaeng yun. Bakit hindi mo nalang hinayaan na yumaman din iyan? Baka naman gusto rin niya. Ayaw nga niya, tay. Kasi naman pakiramdam niya nasasakal na siya. Sobrang sama na ugali ng babae. Lalayas na nga yung si Marlon Planado niya na yun. Teka nga. Maganda pa yung babaeng tinutukoy mo. Naku, ang pangit po. Ang tanda-tanda pa. Ang kasama mo. Yan si Marlon. Paano kung matauhan yan? Di huwag na rin natin gamutin. Problema ba yun? Joke lang po. Ikaw talagang bata ka. Puro ka kalokohan. Di mas mabuti kung matatauhan na siya. Ang mahalaga lang naman makauwi siya sa kanyang tunay na pamilya, di ba? Bahala ka nga, bata ka. Pero huwag mo kaming sisisihin ng tatay mo kung pumalpak kami sa drama, ha? Hindi kami sanay na magkukunwari. Ang tila nayayamot na sagot ni Nay. Sabay talikod at hinumbok ng kinaroroonan ni Marlon. Sumunod naman ang itay pagkatapos niyang bitawan ng isang tingin na tila nanunumbat. Ikaw ha, nagdadala ka ng gulo dito sa atin. Minsan ka na nga lang umuwi. Para tuloy gusto kong suklian ang tingin ng tatay ko ng isang tingin din na nagtatanong ng, Tay naman, nakayakap pa lang ng isang gwapong nilalang, ganyan ka na. Pero di ko ginawa yun. Tumingala na lang ako sa langit. Baka mahanap ko rin doon ang kasagutan na kung ano ang tamang gagawin. Natuwa na rin ako. Alam ko naman ang ugali ng mga magulang ko. Minsan pakipot, minsan sobrang OA. Ang cute kaya ni Marlon. Kahit naman sino sigurong mga magulang ay hindi aayawan si Marlon na maging anak nila. Nagtatakbo akong sumunod sa kanila. Sa loob-loob ko lang, sobrang happy ako na sumakay ang mga magulang ko sa drama ko. May problema po ba, Nay? Tay? Ang tanong kagad ni Marlon nung nilapitan na siya ng mga magulang ko. Wala naman. Oo siya, mabuti na nakabalik na kayo rito. Mabuti pa umuwi na tayo. Sabay tumbok sa direksyon ng kalsada pa uwi sa bahay namin. Pansin ang pagmamadali nila. Halatang natatakot na paulan na ng tanong ni Marlon. Nay, dito na tayong lahat sumakay oh. Nanlaki naman ang mga mata ng nanay ko pagkakita sa magarang kotse ni Marlon. Ang tatay ko naman ay hindi rin naitago ang paghanga. Sa'yo ba yan? Opo, Nay. Dito na po tayo sumakay. Binuksan niya ang kotse at umupo sa driver's seat. Binuksan ko naman ang pinto sa likurang upuan para makapasok sila. Ay, Jaske. Ngayon lang ako nakasakay ng kotse. Baka hindi ako makatulog nito. At ang bango-bango pa. At ang lamig-lamig pa ng aircon. Susunod na sana si Inay pero sinabihan kong, sa kabilang pinto po ang pasukan, Nay. Hindi po tricycle ito na isa lang ang pasukan. Humikot naman ang Inay. Nang binuksan ko ang pinto, gusto ko matawa. Tinanggal ba naman niya ang kanyang tsinelas at binitbit ito papasok. Nay, isuot niyo po ang tsinelas niyo. Kahit naman po madumihan natin ang kotseng ito, ayos lang kasi hindi naman ito sa atin eh. Hoy, loko ka rin oh. Isuot niyo po ang tsinelas niyo, Nay. Madali naman itong linisin eh. At hindi naman ito basta-basta madudumihan kaya okay lang po, Nay. Suot niyo na po yan. Pasensya na ha. Ngayon lang ako makakasakay ng kotse. At ganito pa kaganda. Diyos ko. Nakasakay rin ako ng ganito. Nung nakasakay na sila, tumabi na ako kay Marlon sa harap. Ang saya-saya ko habang naglalakbay ng kotse patungo sa bahay namin. Tuloy na ngarap ako na sana ay palagi na lang ganun si Marlon na
Hindi na nanumbalik pa ang kanyang alaala kasi tanggap naman siya ng aking mga magulang. Bagamat bilang kapatid ko nga lang. Pero ang sarap sa pakiramdam na yon. Nagkasundo kami. Buo kami bilang pamilya. At nabigyan pa niya ng sayang mga magulang ko sa simpleng pagsakay lamang nila sa kanyang kotse. Para bang, wow, Lord, sana ito na. Sana ganito na lang palagi. Parang gusto ko na rin tumingala sa langit at paghanap ng kasagutan doon. Kaso nakaharang pala ang bubong ng kotse. Naputol naman ang pag-iilusyon ko na magsalita si Marlon. Nay, maalala ko nga pala. Ang sabi ni Utol Jazim, na-stroke daw po kayo. Kahit nasa likuran ko ang nanay ko, nakikinita kong parang nauntog ang ulo niya nang narinig niya ang tanong. Siguro napaisip siya ng buwisit itong si Jazim na ito. Ang lakas-lakas ko pa tapos na-stroke pala. Natameme talaga si inay. Siguro gusto niyang tumingala uli sa langit para maghanap ng isasagot pero nakaharang ang bubong ng kotse. Kaya to the rescue na ako. Na-stroke nga ang inay pero naka-recover na siya. Ayan, magaling na siya. Di ba, Nay? Tay? Grabe. To the max na talagang pagsisinungaling ko. Parang normal na lang gawain na lang ito sa akin. Oo nga. At tama si Jason. Gumaling na ako. Mabuti naman po kung ganun, Nay. Pero maalala ko lang, di ba Mindanao po tayo nakatira? Oo. Pero lumipat na kami. Ay, tayo rito. Matagal na. May 10 taon na siguro ang nakalipas. 10 taon? Ganyan na ba talaga katagal na simula nung magka-amnesia ako? Hindi 10 taon, Tay. Ano pa naman kayo? Nalimutan lang ni Tay. Ano pa lang, 6 na taon pa lang tayo. 6 na taon pa lang yun. Nay, nice. Saan pala kayo nanggaling kanina? Ang paglilis ko ng usapan. Dumayo kami ng itay mo kanina kay Tita Berta mo. Malala ang sakit niya. Nakakaawa naman. Sino po si Tita Berta, Nay? Siyang nakatatandang kapatid ng tatay mo. Nakakaawa kasi nag-iisa lang sa bahay niya at hindi malaman kung anong sakit. Namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Hindi naman maipa-ospital gawa ng wala talaga silang pera. Wala naman kaming maitutulong. Iniwan nga namin na namimilipit pa sa sakit ng tiyan niya. Pinainom ko na lang muna ng pinakuloang dahon ng herbal. Sa pagkarinig ni Marlon, biglang inihinto niya ang kanyang kotse. Saan ba lugar niya, Nay? Puntahan natin. Doon. Sa kalsadang ito, sa pinanggalingan namin. Agad-agad pinaharurot ni Marlon ang kanyang kotse patungo sa nasabing lugar. Naabutan namin ang tiyahin namin na halos mawala ng ulirat sa matinding sakit ng kanyang tiyan. Dali natin siya sa ospital, Nay. Diyos ko po, wala kaming pera. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala doon. Agad naman siyang isinakay ng kotse ni Marlon at dumiretso na kami sa ospital. Baka po kasi kailangan operahan si Tita, Nay. Baka acute appendicitis yan or bato sa gallbladder o di kaya sa kidney. Hindi nga nagkamali si Marlon. Lumabas sa ultrasound na halos pumutok ng kanyang abdo dahil sa malalaking bato na naroon. Ipinaopera agad ni Marlon ang tita ko. Doon humanga ang mga magulang ko kay Marlon. Wala namang mapagsidan ng tuwa ang tita ko dahil sa pinamalas na kabaitan ni Marlon. Hulog ka ng Diyos, anak. Kung wala ka ba kami nangyari ng masama sa kapatid ko? Sa totoo lang, noon ko lang nakita ang itay ko na umiiyak. Mahal na mahal kasi niya ang kapatid niya ngayon. At saka ang bait-bait noon, lalo na sa akin. Minsan kapag wala akong baon sa school, nangihingi ako sa kanya. Binigyan niya ako ng 5 piso. Pero nung binisita ko pa siya nung gabi, naabutan ko siya naghapunan at asin lang ang ulam niya. Oh, tita. Bakit po asin lang ang ulam niyo? Ano ka ba naman? Masarap naman ang asin Walang problema to. Iyan naman Hindi man lang ba kayo bumili ng kahit itlog o tuyo o sardinas? Hindi na ako pinautang ng tindahan. Marami pa raw akong utang Pero ano ka ba, hayaan mo na iyon. At least may makakain ako, nakakain ako.
Yung iba nga dyan, di ba, wala silang makain. Magpasalamat na lang tayo kung anong meron tayo. At doon ako tinablan ng awa sa tiya ko. Nagsisituloy ako kung bakit nanghingi pa ako ng baon sa kanya. Huling pera na pala yung 5 pisong ibinigay niya sa akin. Pasensya na po kay tita ha. Yung palang huling pera niyo, hiningi ko pa talaga. Hindi ko kasi alam eh. Pero hayaan niyo po, kapag may pera ako naman magbibigay sa inyo. Ay nako, tong batang to. Nagdrama pa talaga. Sanay na ako sa ganito, ano ka ba? Simula nga noon kapag kumakain kami sa bahay, lagi ko na siyang dinadala ng ulam sa kanila. Iyan ang karanasang hindi ko malilimutan tungkol sa kabaitan ng tiya ko. At ipinangako ko na rin na kapag may trabaho na ako, hindi ko rin siya papabayaan. Nag-iisa lang kasi siya sa buhay, walang asawa at walang anak. Hindi ko malilimutan ang ginawa mong ito sa amin, Marlon. Ay naman, tita ko po yung nagkasakit, kapatid po ninyo. Natural lamang natutulungan ko kayo at siya dahil pinalaki nyo kaming maayos. Natameme naman ang aking itay. Siyempre, hindi naman talaga niya totoong anak si Marlon. Niyakap na lang niya ito. Sana talaga. Ikaw, gumaling ka na rin, anak. Siyempre ako man ay parang nakukonsensya rin. Pero iniisip ko na lang na siguro isa sa mga dahilan kung bakit nag-amnesia siya ay para isalba ang buhay ng tita ko. Kasi kung hindi dumating si Marlon sa amin, malamang na pumutok ng abdo ng tita ko na siyang ikamamatay niya. Isang buhay rin ang nasagip niya. Nagpaiwan ang inay sa ospital. Isa sa gawa raw kasi ang operasyon sa gabi ng araw na iyon. Kaming 3 lang ng itay ang umuwi. Nung nasa bahay na kami, inilabas naman ni Marlon ng kanyang piniling mga dilatang pagkain, mga chichirya, mga damit at kung ano-ano pang mga pasalubong. Nagtira rin siya para sa tita ko. Sobrang sayang naramdaman ng tatay ko na talagang inalok pa niya si Marlon na mag-inuman sila. May tuba kasi siyang stock galing sa mga niyoga niya at ito ang i-deliver niya sa kanya mga suki. Kumuha siya ng 1 galon para sa amin, nagkatay ng 1 manok at nilitsyon ito. Pinaunlakan naman siya ni Marlon at nagbukas rin ng mga dilatang dala namin. Siyempre nakisali ako sa inuman. Baka mamaya may itanong si Marlon na hindi masagot ng tatay ko. At least nandun ako at sasalo rito. At dahil may gitara, nagitara ako. Nagkakantahan pa kami. Kinanta rin namin ang kinanta niya sa akin nung umalis siya. Ang Beautiful in My Eyes. Tuwang-tuwang tatay namin sa pagbabanting naming 3. Habang nakaupo kaming dalawa ni Marlon na magkatabi sa kawayang bangko sa harap ni Tay, nakatingin naman siya sa aming dalawa na siguro kung naging dalaga lang ako. Isipin kong ang tingin niyang iyon sa amin ay isang pahiwatig na boto siya kay Marlon para sa dalaga niya. Panay nga lang ang ngiti niya sa amin kahit paminsan-minsang inakbayan ako ni Marlon at ako na may yumayakap sa kanyang bewang. Deadma lang ang itay, panay rin ang ngiti. Noong naramdaman kong lasing na ako at medyo lasing na rin si Marlon, nagpaalam na ako kay Tay na magpapahinga na kami sa kwarto. Parang isang bagong kasal lang kami na pagkatapos ng kasayahang kasama ang mga magulang, sinamahan ko ng aking groom patungo sa aming kwarto. Wish ko lang talaga ganun kami. Dahil nabusog na kami sa pulutang barbecue na manok at mga chichirya at dilata, hindi na kami naghapunan pa. Diretsong pumasok na kami sa loob ng bahay. Hindi ko naman maiwasang hindi kabahan. Wala kaya kaming solong kwarto para sa kanya. Ipinakita ko naman sa kanyang litrato namin na ibinigay niya. Nahanap ko kasi ito sa ilalim ng cabinet. Iyon yung kuha sa terminal ng bus bago siya umalis. Nung nakita niya mga ito, lalo na yung nakakantong ako sa kanya, lalo pa siyang nakumbinsi na mag-utol nga kami. May ganito ka rin sa wallet mo, Yak, nung araw na sumakay ka ng bus. Talaga? Oo. Hindi ba binigay ko sa'yo yun? Hindi ko maalala eh. Si Sofia nagsabi sa akin na nakomatos daw ako ng sobrang tagal dahil sa aksidente. Ang sabi niya matagal nang patay ang mga magulang ko. Lumubog daw yung barko na sinasakyan nila, yun nalunod. Hindi na daw natagpuan yung mga katawan kaya wala silang libingan. At yun nga, mag-boyfriend-girlfriend daw kami. Na malapit na kami ikasal. At alam daw yun ng mga magulang ko. Yun ang sabi niya sa akin at wala naman sa akin ibinigay na ganyang litrato. Hayop talaga Sofiyang yun oh. Kung gusto mo, magparikapi na lang tayo uli. Ipakita mo kay Sofia to. Sige, pwede yun. Bukas magpaparikapi tayo. Marami pa kaming pinag-usapan ng gabing iyon. Ang mga lugar, ang tita ko, ang mga nakagawi ang gawin ng pamilya,
Pero syempre, imbento ko lang nakasama siya sa mga iyon at hindi ko na sinabi pa ang mga ginawa namin. Sa isang kwarto lang pala tayo matutulog, Yak. Ang tanong niya nung napansing iisa lang ang kama sa kwarto ko, iisa lang ang kumot. Bagamat 2 unan kasi nasanay akong idinadantay ko ang aking mga paa rito. Oo. I mean, dati may isa pang kamar yan. Yan, sa gilid na yan. Kaso nang hindi ka na nga bumalik, tinanggalan namin. Talaga ba? Bakit? Ayaw mo ba na magkasama tayo? Pwede namang mag-rent ka. O tayong 2 kung ayaw mo rito. Tangi. Bakit ako magre-rent kung ganito naman talagang tulugan natin dati? Tsaka, gusto ko nga eh. Pinapangarap ko nga makayakap sa pagtulog ang bunso ko eh. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na, nako rin, miss ko na yung mga sandaling magkasama kami. Pero pinigilan kong sarili ko. Hindi na yun bagay sa 2 taong itinuturing na magkapatid sa mata ng iba. Nauna ako humiga sa kama, pero ilang sandali pa, nagtanggal siya ng t-shirt. Ay, pasensya na. Ganito talaga matulog, Yak. Mainitin kasi ako eh. Okay lang ba sa'yo? Tumango na lang ako, pero napalunok ako. Maliit lang ang kama at sanay akong idinadantayan pa ako sa unan. Ngayon, siya na ang gagamit nun. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang katawan ko sa kabilang side ng higaan. Humiga siya sa tabi ko. Tahimik kami pareho. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero ako, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Maya-may tumagilid siya. Idinantay ang paa sa kilid ng tiyan ko at ang braso niya ay dahan-dahang pumatong sa dibdib ko. Yak, okay lang ba? Medyo bigat mo kasi. Pero kunwari lang iyon. Pero sa loob-loob ko, hindi ko mapigilan ng kilig at hiya. Ngumiti lang siya, yung tipong ngiting may amats ng alak. Alam mo, Yak, ang saya-saya ko na nakilala ko na kayo. Yung tunay kong pamilya, na may pamilya pala ako. Hindi kaagad ako nakasagot. Hinaplos ko lang ang buhok niya. Sa isip ko, bumalik ang mga laali ng mga taong dumating at umalis sa buhay ko. Pero siya, ibang klaseng koneksyon ang dala niya. Hindi ko talaga maipaliwanag. Nako rin, Yak. Masaya ako na nandito ka na may ganito tayong sandali. Mahal kita, Yak. Nanikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang bigat ng emosyon na hindi ko na matagal nang naramdaman. Mahal din kita. Ang sagot ko, hindi ko na naitago pa. Niyakap ko rin siya pabalik. Hinaplos ko ang pisngi niya. Ilong, mata. Parang sinasabi ko sa kanya na nandun lang ako. Nandito lang ako. Na hindi ko siya iiwan sa madaling panahon. Tulog na tayo. Ang bulong niya sa akin. Pagkatapos ay unti-unti nang pumikat ang mga mata. Habang nakapikit siya, tinitigan ko pa siya ng ilang sandali. Ang tahimik niyang muka, ang humihina niyang hinga, ang bigat ng katahimikan sa pagitan naming 2. Lahat yon parang yakap din sa puso ko. At bago ako dalawin ng antok, pabulong kong sinabi kahit walang kasiguraduhan na maririnig niya pa iyon. Ang tagal na rin mula nang maramdaman ko to, Yak. Yung hindi ko kailangang itago ang sarili ko. At doon na ako dinalaw ng pagod, ng antok, at ng katahimikang matagal ko nang hindi naranasan. Itutuloy.